Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Iligtas niya sa atin, sa piging sariwain, nagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan,
ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y mapapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw. Mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung totoo. Umalis na nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nananatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipunin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lunsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin yon, sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig at tumugon ang Panginoon. Hindi ko ipahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapanghasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon, tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayo magagalit. Magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako. Kung 20 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapusay, sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon. Tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Nung ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo'y ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Kung ang Diyos mong mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at may hirap. Kumublimay kita niya yaong hambog at pasikat. Kahit ako'y nagbabatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-abagam, panatag ang iyong piling. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nang kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya. Dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap. Ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay na natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihahain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang mga kaibigan sa kaloob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalahin. Nakatatrangka na ang pinto
at nakahiga na kami na aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa at upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sapagkat sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan niyo ba ng ahas ang inyong mga anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi mga kapanalig. Natapos na siguro sana ang bagyo, no? Siguro nakatatlong bagyo na tayo at buong Metro Manila na baha rin, no? Siguro sana sa inyo mga kapanalig hindi kayo masyadong nabaha o kung nabaha man, sana nakaka-recover na tayo. Medyo isang linggo rin tayong walang pasok, no? Yung iba siguro mga bata natutuwa, pero yung mga magulang syempre kailangan din nating magtrabaho, no? Kailangan nating makalabas ng ating bahay, no? At sana tayo ay medyo tuyo na yung ating mga kagamitan at nakaka-recover na tayo. Pero pasintabi lang sa mga nabaha, no? Pero kapag yung bata ko, naalala ko lang kasi naglalaro lang kami sa kalsada o sa kalye. Kapag umuulan, ay naliligo kami sa ulan, naglalaro sa ulan, no? At hinihintay talaga namin yung mga ganitong panahon. Dati kasi hindi ganun kabahad pero ngayon medyo lumalala siguro sa climate change, sa mga basura, etc. Pero siguro masasabi ko na masaya ako nung bata ako dahil naglalaro lang kami sa kalye noon, no? Pero pagkatapos ng paglalaro namin sa kalye, umuwi kami sa bahay at nagluluto ang magulang ko, no? Nagluluto ng champurado, nagluluto ng sopas. Kung maalala nyo, siguro sa mga kapanalig natin, no? Nagluluto din ng noodle, no? Baka yung iba hindi nakakain. Pero ito lang naman yung naranasan ko nung bata ako. Kaya umiinit yung pakiramdam namin. Tapos natutulog kami dahil umuulan, no? Malamig ang panahon. Ang sarap. Bakit ko ba nasabi yun? Kasi sinasabi dito, ang sarap din pakiramdam na may magulang ka din, at saka may nag-aalaga sa'yo. Kasi dito, pinag-uusapan dito, yung panalangin ng bawat Kristiyano sa Diyos. Pero itong Diyos na ito, hindi ito malayong Diyos, Hindi ito yung malayong Diyos na tayo ay nagdadasal sa isang Diyos na hindi natin nakikita, ang Diyos na napakalayo, ang Diyos na hindi natin nahawakan. Pero itong pinakilala sa ating Diyos na ating Panginoon ay ating Ama. Ating Ama. Ito yung kapag tayo nananalangin pala, hindi lang tayo nananalangin dahil gusto natin magkaroon ng ganito at ganoon o humihingi tayo ng kapatawaran sa ganito at sa ganoon. Pero ito ay ang ating panalangin o ating pagdarasal ay dapat nakatuon sa ating pakikipagrelasyon. Kasi dito sinabi dito, sabi nga sa ang mga unang mga Hudyo dati, no? Ang mga unang Hudyo, first century Palestine, sabi nila, hindi nila tinuturing ang Diyos bilang Ama at wala silang ganoong relasyon na napakalapit. Pero itong ating Jesus, sinabi niya, ang Diyos ay ating Ama. At pinagpatuloy niya ito, nung sinabi niya kung paano mananalangin, inhalin tulad niya pa ito sa isang humihingi ng tinapay sa isang kaibigan. Bakit nga ba? At ito'y pinagbigyan niya. Kahit oras o hating gabi pa ito, kumakatok, humihingi ng tinapay dahil ito'y may bisita, nagugutom, so humihingi siya ng tinapay at ito'y pinagbigyan niya. Bakit nga ba kailangan pagbigyan? Dahil nagkaroon ng isang relasyon na napakalalim.
Alam niyo, sa panahong ito, marami tayong hinihiling, marami tayong hinihingi. Kahit yung mga anak sa magulang, no? Minsan, giging entitled, no? Kahit tayo siguro, yung mga siguro sa mga office workers, humihingi sa boss nila, o kaya magulang, ay yung mga bata sa magulang, o kaya kahit sino man sa atin, no? Humihingi tayo, ay feeling natin, entitled tayo, we demand on something that we do not even deserve. Kahit yung mga tao na humihingi ako dahil ako'y mahirap, humingi ako sa gobyerno ng isang bahay na napakaganda, nagde-demand ka. Ako, kailangan meron ako nito, didemand ako. Pero yung pagkikipagrelasyon sa mga tao ay nawawala. Kahit sa Diyos, no? Minsan yung panalangin natin, it's a form of demand. Gusto ko nito. Kailangan magkaroon ako ng ganito. Parang minsan ibubuhos ko ang effort ko para lang magkaroon ako ng ganito. Pero minsan, ano yung tanong na ba natin, ang panalangin natin ay humihingi ba tayo dahil meron tayong relasyon sa Diyos na bilang ating Ama, o hinihingi natin ito dahil sa ating ganang sarili? Minsan, yung panalangin natin it's a form of demand. Feeling natin entitled. Ang daming ganyan, no? Mga kapanalig, ang daming ganyan na gusto natin mangyari ang lahat ng bagay ay para sa atin. Hinihiling natin ito, no, sa Diyos para lamang maging sa atin. Pero alam nyo, minsan, kahit naman sa atin, ano, minsan or madalas, hindi natutupad ito. At kapag hindi natupad ito, anong mangyayari, kapanalig? Nagagalit tayo. No? Nagagalit tayo, bakit hindi naibigay sa atin ito? No? Bakit ganyan? Ba't ito lang ang naibigay mo? Humihingi ako 1,000, bakit 500 lang? No? O minsan, yung mga hinihingi natin, hindi para suntok sa buwan. Pero bakit ganun? Kahit yung ating siguro, kahit naman sa magulang ko, no? Hindi man kami mayaman, pag humihingi ako, ay napagbibigyan kahit paano, pero hindi lahat ng aking hinihingi ay napagbibigyan. At hindi ako sumimangot, no? O kaya nagdadabog dahil alam ko na merong plano pa rin sa akin ang magulang ko. Bagamat wala kaming ganung halaga ng pera, alam ko na balang araw maibibigay din sa akin iyon. Siguro dapat ang ating panalangin, no? Because we have completely mistrust people, we have mistrust also God. Sometimes we tend to demand on God something that we feel that we deserve. Minsan kailangan din nating alalahanin kung ano nga ba talaga ang kagustuhan ng ating Ama para sa atin. Sabi nga dito, tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Pero may kondisyon yan. Anong kondisyon? Kailangan, we need to persevere. Minsan humihingi tayo 1 beses lang, ano? Minsan humihingi tayo because ito yung gusto ko. Pero kailangan malalim yung ating relasyon sa Diyos. Kailangan malalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Minsan, humihingi lang tayo kung kailan lang natin gusto. O nananalangin tayo kung kailan natin kailangan ang Diyos, mga kapanalig. Minsan makikita mo, alam nyo ba kung kapanalig, kailan ba napupuno ang simbahan? O pag may exams, no? Pag may exams, o kaya may birthday, o kaya may mga fiesta, no? Doon lang napupuno. May nobena, may fiesta. Yan yung mga kailangan natin. Pero bakit minsan, ganun ba ang ating pakikipagrelasyon, no? Pumupunta lang tayo sa ating Ama, o pumupunta tayo sa ating minamahal. Kung may kailangan tayo, parang hindi maganda iyon, ano? Parang binibisita lang natin ang magulang natin pag may kailangan tayo, o kaya pinupuntahan lang natin, nagme-message lang tayo sa asawa natin pag may kailangan tayo, o kaya yung mga anak sa magulang sa anak. Parang iba. Alam nyo, ang panalangin, mga kapanalig, ay hindi lamang 1 beses, no? Na parang 5 minutes, okay na yon. Hindi. Ang bawat panalangin natin ay isang relasyon na pakikipag-ugnayan sa Diyos, yung communication. Alam nyo, ngayon sa internet ngayon, uso na ngayon yung artificial intelligence, no? Kahit nga meron pang relasyon sa AI,
relasyon sa AI na kapag nag-message ka doon sa AI, sumasagot. No? May relasyon na. Pero totoong relasyon nga ba iyon? Hindi, mga kapanalig. Ang totoong relasyon ay sa bawat tao. No? Yung tao nga, yung tao minamahal mo, minsan mo lang ma-text. Pero kung mag-spend ka ng ilang oras sa Facebook, no? Sabi nga ang tawag nila, dead scroll. Ay, hindi dead scroll. Kasi ilang oras ka na nasa hindi mo namamalayan, no? Ilang oras, ilang minuto, ilang oras ka nakaka-scroll. Guilty din ako doon, no? Facebook, sa Twitter, sa Instagram, no? Ilang oras ka na pero nakumusta mo na ba yung anak mo? Umiiyak na, hindi ka pa pala nakapagluto, hindi ka pa nakapagsaing, o kaya asawa mo, o kaya yung sa bahay nyo, hindi ka pa nga nakapaglinis, hindi ka pa nakapalengke. Mga kapanalig, ang ating panalangin ay kailangan pinagbubuhusan natin ng oras, panahon. Katulad ng sinasabi ng ating Panginoon, kaya nga tinawag nating Ama namin. Memorize natin ito panalangin ito, pero isinasabuhay ba natin itong panalangin na ito? Tinatawag tayo, inibitahan tayo ng ating Panginoon na makipagrelasyon sa Kanya. Sa ating panalangin, sana lumalim ng kaunti sa paglalim ng ating relasyon, no? Maari nating masambit ang ating pangangailangan doon sa kaibuturan ng ating puso, ang mga hinagpis natin, ang ating mga kailangan. Huwag tayong matakot na lumapit sa Diyos kung tayo'y nangangailangan, sapagkat siya ang Ama na nagmamahal sa atin. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroonan ng mga yumao. May ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa katawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bunsod ng pananalig sa walang sawang pag-ibig ng Diyos, idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan nating lahat. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, pagpalain mo ang simbahan, ang mag-anak mo sa lupa. Gawin mo itong tahanan ng lahat ng tao at kanilang gabay tungo sa pagkakaisa at bukas palad na pakikipagtulungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, pagpalain ang aming Santo Papa Leon 14, mga obispo at lahat ng pinunong reliyoso sa buong mundo. Gawin mo silang mga kasangkapan ng iyong makaamang pagmamahal para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, pagpalain mo ang mga mag-anak namin at gawin silang mga kanlungan ng tapat na pagmamahalan, pagkakaisa at kapayapaan. Iligtas sila sa lahat ng anyo ng pagkakawatak-watak, paninibugho at pagtataksil. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, pagpalain mo ang lahat ng lolo't lola upang pagkalooban sila ng mabuting kalusugan at ng kagalakan sa pagmamahal at kalinga ng kanilang mga anak at mga apo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, pagpalain mo ang lahat ng mga misyonero, pari, madre, leyoso, at voluntaryong laiko,
ay maging kapanipaniwalang patotoo sa Ebanghelyo sa kani-kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ating mga puso, idalangin natin ngayon ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon Diyos, Ama ni Jesucristo at Ama rin natin, huwag pansinin ang aming pagiging di karapat-dapat, kundi ang katapatan na aming pagmamahal. Ipagkaloob mo sa amin ang kailangan naming mga biyaya, sampunang kakayahan naming magdasal at magsumamo sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagdubos niya sa amin, ang kasalan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong liningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong itinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa. Naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Aman naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasawa namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at puri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin mo na kagagaling na utos sa turo ng ating Panginoon, ating ipahayag ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming
at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo, mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Naririto si Kristong muling nabuhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos,
Sa harap mo ngayon, naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pagkikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga nakatatanda at sa mga ating mga lolo at lola. Ama namin mapagmahal, bukal ka ng buhay at lahat ng biyaya. Buong pagkalinga mo kaming itinataguyod sa bawat yugto na aming buhay at binibigyan mo ito ng kaganapan kay Jesus ng iyong anak at aming kapatid. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng aming mga lolo at lola at mga nakatatanda upang maging aming gabay sa pagpabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungang natamo sa pagdaraan ng mga panahon. Pinasasalamatan ka namin sa kanilang patutuo ng iyong pananatili at pagkalinga sa bawat kaganapan at pagbabago sa aming buhay. Basbasan mo sila ng tuwa at kapanatagan ng kasiyahan sa mga bunga ng kanilang pagpapagal at ng tapat na pagmamahal ng kanilang pamilya. Patatagin mo sila sa pagtitiwala sa iyong mapagpagaling na awa sa harap ng pagkakamali at kasalanan ng panahong nagdaan. Maging maligaya nawa sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ipag-adya mo sila sa lahat ng panganib at kasamaan sa pagkukubli sa walang hanggang kapayapaan at galak ng iyong kaharian. Pagkaloban mo sila ng tiyaga mga hirap at pagtitiis bilang pakikisa sa misteryo Pascual ni Kristo. Ipagkaloob mo sa aming kanilang mag-anak at mga kaibigan sa krus. Makatulong nawa ito na lagi namin silang alalayan, igalang at mahalin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsirawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsirawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,